Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po ay araw ng Huwebes, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Kahapon, ang naging sentro ng ating pagninilay ay ang abo na ipinahid sa ating mga noo, kung saan dito tayo ay pinaalalahanan. Tandaan mo tao, ikay sa alabok nagmula at sa alabok din babalik. Ang abo ay ipinahid sa ating noo, hugis, krus. Ang tatak ng pagiging Kristiyano. At kung babalikan natin sa ating binyag, noon tayo ay tinatakan din ng tatak ng krus. At iyon din ang tinanggap natin nung tayo ay kumpilan. At tuwing tayo ay mananalangin, magsisimula ng banal na misa, papasok sa simbahan o daraan sa simbahan, at kung ano-ano pang mga banal na gawain, tayo ay nag-aantanda ng krus. Sentro ng ating pananampalataya ang krus at bahagi ng ating buhay ang krus. Kaya kung tunay na gusto nating magpaka-Kristiyano, kailangan malinaw sa atin na tayo ay dapat na magpasan ng ating sariling krus. Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay hindi puro kasiyahan. Ang buhay Kristiyano ay hindi puro kaginhawahan. Kasabay ng pagiging Kristiyano, ang sakripisyo, ang hirap, ang sakit. Sabi nga sa ating ebanghelyo, pagtuliksa, pag-uusig. Hindi tayo tunay na Kristiyano kung hindi tayo dumaranas ng sinasabing ito sa Ebanghelyo. Sapagkat ang tunay na Kristiyano nakikiisa kay Jesus na nagpakasakit, naghirap, nagpasan ng krus, ipinako sa krus. Pero dapat ding maging malinaw sa atin na ang buhay Kristiyano ay hindi nagtatapos sa krus. Maaaring dumanas tayo ng matinding hirap at sakit, pero kung mananatili tayong tapat sa ating Panginoon, katulad niya, makakamit natin ang muling pagkabuhay. Tatanggapin natin ang biyaya, at ang biyayang ito ay buhay na walang hanggan. Kaya ito mga kapatid, ang paalaala ng ating ebanghelyo ngayon. Tinatakan tayo ng abo na hugis, krus sa ating noo kahapon. Matinding paalaala, ikay abo. Anuman ang pinanghahawakan, pinahahalagahan, at pinakaiingat-ingatan mo sa buhay mo ngayon, mawawala ring lahat. Aanin mo ang magandang buhay, ang mga material na bagay at yaman na mayroon ka, kung ang kapalit naman ito ay ang iyong kapahamakan. Kaya unawain at intindihin nating mabuti ang mga sinasabing ito ng ating pagbasa, at patuloy tayong humingi ng tulong at biyaya sa Diyos para sa tunay at totoong pagninilay ngayong panahong ito ng Kwaresma.